Sino ka ba sa tingin mo? May nakasloob ka bang hadlangan ako? Ako ang pinuno ng Fuya Pass ng bundok ng Yunqing. Ang pangunahing tagapagtanggol ng siyam na langit ng Diyos ng digmaan. Tagapagtanggol? Sa tingin ko, isa ka lang malaking tayo ng aso. Umalis ka rito. Pa, ikaw ba o akong gagawa? Hindi dapat magkadikit ang lalaki at babae. Ikaw nang bahala. Ano? Anak, sa wakas nagising ka rin. Halos ikamatay ng takot si Papa. Ano nangyari sa akin? Hindi ba nasa rin ako ng mga kaklase? Gusto ko nang umuwi. Halos kalahating buwan ka nang walang malay. Pinagpala ng Diyos ang digmaan ng sangkatauhan. Ang mga ritual itong mga araw, sa wakas ay nagkaroon ng epekto. Si Miss Hong ay naalihan ng masamang espiritu at ito'y naitaboy kanina. Ang dugong itim na ito ay iniwan matapos ang pagpapalis. Nakakita na ako ng walang hiya, pero wala pang tulad mo. Walang hiya. Anong mereto? Inaangkin mo lahat ang kredito. Lintik na bata! Bago ka dumating, 10 araw na ako nagsasagawa ng ritual. Sa tingin mo ba na sa isang marahang dampin ng kamay mo, ay gagaling na si Miss Hong? Governor Wang, maniniwala ba kayo dyan? Nang ako'y sumikat sa lungsod ng yun, hindi ka pa nga isinisilang. Malawak ang aking loob at hindi ko papatulan kayong mga karaniwang tao. Master Wang, pakalmahin niyo muna pong loob ninyo. Gumalang ang aking anak, pareho kayong may ambag. Governor Hong, hindi pa tapos ang sinabi niyo. Ihambing niyo ako sa mga taong sakim sa papuri at talagang isang malaking paglalapastangan sa aking dangal. Anak, ano bang nangyayari? Master Wang! Noong una, ang Diyos ng digmaan ay naitaboy ang masamang espiritu. Ngunit dahil sa kalagitnaan ng ritual, ay sila'y nang himasok kaya kalahati lamang ang naitaboy na masama. Ano pong dapat kong gawin? Master Wang, tulungan po niyo ako! Sakto. May masisisi ako. Hindi itong kasalanan ko. Bagamat ako'y tagapagtanggol sa ilalim ng Diyos ng digmaan, ngunit ang Diyos ng digmaan ay napakahalaga. Hindi tiyak kung kailan na muling bababa ang banal na pahayag. Lahat ng ito'y dahil sa kanila. Kinangin ganito si Miss Hong. Fu Winglong, ang aking anak, kapag may nangyaring masama, huwag mo ko sisihin kapag magiging malamig ako at walang awa. Ito... Porang matatamis sa salita, anong walang kwentang daw sinasabi mo? Ang binibining ito ay nalason lang naman. Kanina, pinasigla kong kayong tuluyan ng puso kaya sandali siyang nakamalay. Huwag kang magsalita ng kalokohan! Kung ganun, tanungin kita, kaya mo ba siyang gisingin ngayon? Ang kalooban ng Diyos ng digmaan ay hindi ko kayang pangunahan. Ibig sabihin, hindi mo kaya. Kung magagawa ko siyang gisingin, hindi ba't ibig sabihin nito na isa kang huwad? Ngayon, alin man sa inyo, basta't mapagaling yung anak ko, ituturing ko bilang pangunahing pandangal, karangyaan at yaman ng walang katapusan. Napakagandang pagkakataon nito. Maestro Wang, mo yun sanang palampasin. Nagpapanggap lang kayo. Tignan natin kung anong kaya mong gawin. Sige, Miss Hong, ang laso niya ay laso ng bangkay. Ang laso na ito ay tila nakapasok sa huwad ng kamatayan hanggang sa bumigay ang mga lamang loob. Ngunit kanina, nailabas na ni Sanshui ang laso ng kanyang katawan. Basta't painumin lang siya ng gamot, magiging maayos na siya. pa, pakiramdam ko yung bigat sa dibdib ko. Ay wala na. Magaan na ang loob ko. Mabuti naman. Humiga ka at magpahinga. Master Wang, para nagmamadali kayo, saan pa kayo pupunta? Si Miss Hong ay wala na siya sa panganib. Babalik muna ako para ayusin ang mga gamit sa ritual. Manuloko na magpapanggap na banal. Kung hindi dahil ngayon, sa batang banal na doktor na ito, nilagay mo na sana sa kamatayan ng aking anak. Sabihin mo sa amin, sino nagutos sa'yo? Wala. Nagkasakit lang ng bigla si Miss Hong. Naparito lang ako para subukan. Hindi naman sa wala akong kakayahan. Talaga may pinag-aralan ako. Iyaksyon ng masamang pormasyon ba yun? Kaunting kalaman lang ang ninakaw mo sa galing ni Matandang Lin. Kung walang ilang dekada, hindi mo yan matututunan. Paano mo nalaman? Dahil ang matandang iyon ay aking guro. Tatanungin kita ulit. Sino ang nag-utos sa'yo? Magsalita ka na. Ano bang ginagawa niyo sa akin? Ipapakita ko sa'yo ang lakas ng Fuzuwai. Maawa ka na! Maawa ka! Magsasabi ka ba o hindi? Maawa ka! Sasabihin ko na!
Si Gu Xiao, para sa proyekto sa Yunhai, inatasan niya kung gamitin ang dahilan ng paggagamot para pantayan kayo. Pagkatapos maitupad ang proyekto ng Yunhai, saka raw niya mapayagang magtanggal ang lason. May iba pa ba? Meron pa. Sabi ni Gu Xiao, kapag magtagumpay ito, bibigyan ako ng 100 milyon bilang bayad. Lahat ay nasabi ko na. Maawa ka. Kaya pala ganon. Gu Jian yan. Para sa sarili mong kapakinabangan, pinahirapan mo ang aking anak nang walang dahilan. Governor Hu, may naisip akong plano. Makapagpapawi ng galit sa iyong dibdib. Sige, gagawin natin ayon sa sinabi mo. Sa pulong ng proyekto sa Yunhai, ipapahiya ko si Gu Jinyan sa buong lungsod ng Yun. Sampung hari ng impyerno? Hindi ko pa narinig yan. Hindi mo alam ang 10 hari ng impyerno, pero ang Wuxiang at ang masamang espiritu, siguradong kilala mo. Siyempre naman, ang Wuxiang at masamang espiritu ay ikatlo at ika-4 na ranggo sa listahan ng 10 eksperto sa lakas. Ang dalawang yon, ang pangunahing pinuno ng 10 hari ng impyerno. Kapag nagdagdag pang direktor ng purgatorio, 3 nangungunang eksperto ang magkakasama, tsak na mamamatay ang hari ng Asura. Taos pusong binabati ang kagalang-galang ng direktor ng purgatorio. Tumayo ka na, Master. Nais ko na lahat para sa pananatili ng mga Ginoo. Sa loob ng mga silid, may mga batang katulong na mag-aasikaso sa inyo. Magaling ka. Kapag nagkasama ang direktor ng purgatorio at ang 10 hari ng impyerno, ano pa ang haring Asura kung tutuusin? Ang syudad ng Yun ay magiging libingan niya. Talaga bang napapayag mo si Governor Hong? Ang proyekto sa Yunhai ay talagang maibibigay sa aming Junshu Group? Malalaman mo rin sa tamang oras. Gu Jinsheng! May lakas ka pang magpakita dito! Ganyan ang kalagayan mo, nakarating ka pa rin. Kung kaya mong pumunta, bakit hindi kami? Ikaw, Mr. Chin. Huwag mong isipin na dahil marunong kang lumaban ay espesyal ka na. Ang okasyong ito hindi pa naresolba sa pamamagitan lang ng dahas. Maghintay ka lang. Ikaw tang malit mong Wheezy. Tingnan natin kung paano ko kayo aayusin. Mukhang masyado pang magaan ang ginawa ni Sanchoy. Nasa wheelchair ka na. Hindi ka pa rin ba natututo? Magyabang ka na lang. Kapag nalaman mong nawala na ang anak mo, dun ka iiyak. Baka ikaw. Alam kong marunong lumaban ng batang yon, pero laging may mas malakas kaysa sa kanya. Gu Jinyan, kapag nangas ka nasaktan si Sanchoy, hining-hini kita patatawarin. Akala mo ba natatakot ako sa'yo? Sa Jingshu Group, totoong lamang ka sa akin. Pero ngayon, ang kinakatawan ko yung pamilya Wang ng Kyoto. Ano bang magagawa mo sa akin? Ang batang walang hiya ay binali ang 2 binti ko at ginawa ko mabuhay sa wheelchair habang buhay. Ibabalik ko ito ng 10 beses. Naka-off ang phone ni Sanchoy. Kapag nangahas kang galawin kahit isang buhok ni Sanchoy, kahit sino pang nasa likod mo, nagpoprotekta sa'yo, mamamatay ka. Gusto mo akong patayin? Mabuhay ka muna bago magsalita. Tumabi kayo. Ang phone ni Sanchoy, hindi pa rin matawagan. Paano kung may nangyari sa kanya? Sa mundong ito, kaunti lang ang kayang gawing problema si Sanchoy. Utusan ko si Fu Yunlong na pumunta sa paralan. Magpadala ka ng mga tao sa mga paralang sakop ng Jingshu Group para mag-imbestiga. Hindi pa rin matawagan ang cellphone ni Sanchoy. Sabihan mo sa mga tauhan mo na magbantay ng mahigpit. Kapag may balita, ipaalam mo agad sa akin. Ngayong araw isang malaking araw para sa Yun City. Ang Yunhai Project na 3 taon ng pinaplano ay tuluyan ang isasagawa ngayon. Ang mga lahat ng narito ay mga kinatawan sa mga kilalang kumpanya sa Yun City. Sama-sama na tagsaksihan ang dakilang sandaling ito. Ngayon ay aking ipapahayag. Ang nakakuha ng Yunhai Project ay si Gu Jinyan! Hindi ba sinabi mong napag-usapan ninyo ni Governor Hong? Kalimutan mo na. Ang mga interes sa negosyo ay hindi mo pa maiintindihan. Ganito talaga. Ang dapat maging wakas ito. Sabi ko na sa akin mapupunta ang Yunhai Project kahit may 300 bilyon ka. Ano naman ngayon? Kapag nakuha ko na ang Yunhai Project at nakipagsanib puwersa sa pamilyang Wang ng Kyoto, ang Jinshu Group ninyo
ay magiging pagkain lang namin. Ngayon palang nagsisimula ang palabas. Maraming salamat po, Governor, sa iyong pagtatangkilik. Ibubuhos kong lahat ng aking lakas upang maisakatuparan ng maayos ang Yunhai Project. Magmadali, narito ang plano ng proyekto at ang mga kontrata. Magpapadala ko ng tao para ihatid yan sa iyo mamaya. Yang Master Gu ay napakabata pa, ngunit kaya niyang gampanan ng ganitong responsibilidad. Hindi ba nararapat na magsabi ng ilang mga salita sa mga panauhin? Lubos ako nagpapasalamat kay Governor Hong sa kanyang malaking tiwala sa pagbigay sa akin ng napakahalagang proyektong ito. Ibubuhos ko ang aking buong lakas upang tulungan ang Yun City at magdala ng kapakinabangan sa mga mamamayan nito. Karapat dapat siyang tagapagmana ng pamilyang Gu. Ang ganitong lawak ng isipan ay tunay na kahanga-hanga. Ano sa tingin niyo, mga ginoo at ginang? Sa murang edad ni President Go, kaya niya ako ng ganitong responsibilidad. Tama! Sapat na yon. Ngayon ay iimbitahan natin ang espesyal na panauhin upang ihatid ang kontrata ng pagpipirma. Ikaw? Bakit ikaw? Ano? Gumaling ang sakit ko? Parang gulat na gulat ka yata. Fuling, tignan mo sinabi mo. Matapos ka magkasakit, naghanap ako kung saan-saan at sadyang inibitahan si Master Wang upang gamutin ka. Kung hindi dahil kay Master Wang, hindi ka agad magigising. Ngayon nabanggit mo yan, nakalimutan ko nga pala na personal ko siyang pasasalamatan. Dalhin siya rito. Si Master Ernst ang kilalang tao sa Yun City. Na halos lahat ay nakakakilala. Kayong lahat dito, siguro kilala niyo siya. Hindi ba si Master Wang yan? Bakit siya naging ganyan ang itsura? Si Master Wang ay tagapagtanggol sa ilalim ng True Martial Emperor. Sino may lakas loob na bastusin si Master Wang? Hindi ba sinabi kong bantayan mo ang pamilya Hong? Bakit mo pinapahupa ang lason niya? Ang sakit ni Miss Hong. Hindi akong gumamot. Ikaw! Tungkol sa panlunas, ikaw lang sinabihan ko noon. Kung hindi ikaw ang nagalis ng lason niya, paano siya gagaling? Nai-record na lahat, Miss Wang. Sarili niyang inamin na siya nagudyok sa akin na gawin ito. Ikaw! Ano bang nangyari? Hindi ba sinabi kong bantayan mo mabuti ang pamilya Hong? Bakit mo siya ginamot? Yang Master Gu, nagkamali kayo. Hindi akong gumamot kay Miss Hong. Kalokohan! Ikaw lang pinagsabihan ko tungkol sa lunas ng lason. Tuso ka. Parang mukhang Yunhai Project. Hindi ka nag-atubilang maglagay ng lason sa akin, tapos kumuha ka pa ng ganitong huwad na manghuhula sa pangalang panggamot upang kontrol ang pamilya Hong at makamit ang iyong layunin. Si Miss Hong nakarating sa pagkahimatay ng kalahating buwan at ito pala gawa niyang Master Gu. Wala ka talagang hiya. Para lang makamit ang mga layunin mo, gumamit ka ng masamang paraan. Si Fuling ay kaklase natin. Wala ka talagang konsensya. Ngayon naiintindihan ko na kung paano siya gumamit ng ganitong mababang paraan. Governor, ang ganitong tao ay hindi karapat dapat makuha ang Yunhai Project. Tama ba mga kasama? Sino ang tutol? Tama. Sama! Sama siyang tao. Oo nga! May gusto ka pa bang sabihin? Ako nga may gawa nito. Ano naman ang magagawa mo? Sigurado na sa akin ang Yunhai Project. Ang proyektong ito, walang sino man ang makakakuha. Hindi mo lang ito masasabing ganoon. Dali niyo siya! Hong Xiusheng! Huwag kang magsisisi na hindi kita inibusuhan. Ako ang kumakatawan ng Pamilya Wang ng Kyoto. Kung gagaluin mo ako. Pamilya Wang? Ano? Pamilya Wang ng Kyoto? Ito ang pinakauna angka ng lungsod. Walang duda kung bakit nagtapang si Yang Master Gu. Sa tulong ng Pamilya Wang, kahit si Governor Hong ay matatakot ng kaunti. Si Yang Master Gu ay may backing pala ng Pamilya Wang. Mukhang pati si Governor Hong ay hindi na magagawa ng anuman sa kanya. Gagalaw ka sa akin. Ay kaaway mo na ang buong Pamilya Wang. Sa lakas ng Pamilya Wang, huwag mo lang isipin na isa ka lang isang simpleng gobernador ng Yun City. Kahit isa kang gobernador, dapat mo ring timbangin ang mga kilos mo. Master Gu! Master Gu! Pinilit na akong gawin ito! At ang batang yan, dahil sa kanya, ay nagagambala siya! Na-expose ang plano natin! Nakita mo? Yang Master Gu! Yang Master Gu! Nagkamali ako! Nagkamali ako! Ang simpleng Jinshu Group ay hindi higit sa tanggapang patungan lang ng Wang. Hindi mo ba talaga inisip na kapag nakuha mo ang Jinshu Group ay mapapahiya mo ako? Sa huli,
Pinili mo pa rin na maging isang aso. Qinming Wang, ang posisyon mo ngayon, nung una ay pwede pa. Ngunit ngayon, sa tingin mo ba ay may kakayahan ka pa makipagsabayan sa akin? Hindi namin nakita doon si Sanchoy sa paaralan. Ano? Ano? Ah, Ikaw, anong ginawa mo kay Sanchoy? Ano nangyari? Ang batang yon, binasag niya ang aking mga binti. Ngayon, babaliin ko ang kanyang mga buto, isa-isa, upang mabunot ang galit ko. Pinapayuhan na kita. Bitawan mo siya kaagad. Kung hindi, gagamitin ko ang lahat ng paraan upang pawisin ka sa lupa. Lord Long! Takot na ako. Pagkatapos ng araw na ito, magbabago na ang Yun City. Ikaw, ang Underground Emperor, ay natapos na ang panahon mo. Kahit papatayin ko ang batang yon, anong magagawa mo? Ang kailangan mo lang ay pakawala si Sanchoy at ibibigay ko sa Engine Group. Gu Qinsheng, kung sinabi mo ito noon, baka interesado pa ako. Pero sa tingin mo ba ngayon, magagamit mo ito? Ang Genshui Group ay nagkakalaga ng bilyon kahit sumama ka sa pamilya Wang, wala kang puwang sa kanila. Pakawala mo si Sanchoy at ang Genshui Group ay ibibigay ko agad sa'yo. Walang duda, isa kang pinakamatalinong babae ng pamilyang Basta't ko. masiguro mo lang kaligtasan ni Sanchoy. Ngayon, maaari na tayong pumirma ng kasunduan. President Go, ang Genshui Group ay sa pamilyang Go. Ang buhay ni Sanchoy ay higit pa sa lahat. Sige! Ipapakita ko sa iyo ang inyong minamahal na anak. Kayo! Kayo! Nasaan ba kayo? Nandito lang ako. Ma, pa. Mabuti hindi ka nasaktan. Tsaka si Papa, nang humalis sa akin ay isang malupit na spirito kasama si Black Dragon at ang 10 Diyos ng yaman ang dumating. Kinakalaban kong pamilya Wang. Lumakas ka pala sa tulong ng mga inutil na to. Nung nakaraan, pinalampas ko si Black Dragon, ngunit hindi niya alam kung paano magpasalamat. Kaya ngayon, wala na siyang ibang magawa. Talaga ba, Papa? Ang saya naman. Direktor ng Purgatorio? 10 Diyos ng Yama? Kaya pala nung ipadala kong napakaraming tauhan, wala na isang nakabalita. Hindi. Ito nagpunto ka Sanchoy para mahuli siya. Hindi naman sa sinasadya ko. Mas mabuting sabihin na ginamit ang pagkakataon. Gago ka. Bata pa si Sanchoy. Paano kung may mangyari sa kanya? Si Sanchoy, ang pinagdadaanan niya, hindi kayang isipin ng karaniwang tao. Sa kakayahan niya ngayon, siya lang ang nakakaubuso sa iba. Kung hayaan mo pa si Sanchoy na gawin ang ganyang bagay, ipapahirap kita. Sumama ko sa laban. Kujin yan. Huwag ko na naman ang plano mo. Anong balak mo? Walang hiya ka. Pinagkidang mo si Sanchoy. Ma, ang lupit mo naman. Gusto ko to. Guji Cheng! Huwag mong pilitin! Isa na ako walang silbi! Ginagalaw mo lang ako na ganito para lang bahamakin ako! Ang hamakin ka ay ang turuan ka. Ginawa ko ito upang turuan ka ng tama. Para malaman mo kung ano ang dapat at hindi dapat gawin. Sumama ka sa akin na 5 taon. Nagkamali ka ng landas, may responsibilidad akong ibalik ka sa tamang daan. Hindi na kailangan, Miss Go! Ako lang isang kanang sangay ng pamilya Go. Sa uli, isa lang akong dayuhan. Walang hiya! Sasabihin ko sa iyo, Gujin Chen. Ako, si Gujin yan. Wala na akong koneksyon sa pamilyang Gu! Mula ngayon, putol na lahat ng unayan natin! Ikaw! Ang napakagandang kamay mo ay hindi para saktan ng tao. Ang tao hindi matututo kung paulit-ulit mo siyang ituturo. Isang beses na pagtuturo ay sapat na. Ang pamilya Wang sa likod mo, sa tingin ko, wala silang kahalagahan. Akala mo ba Wang lang ang may impluensya? Ang puwersa sa likod niya. Hindi mo kayang harapin ngayon. Hindi mo kayang labanan. Kalokohan! Hilahin yung pilay nito! Pumunta kayo dito! Tumigil kayo! Fu Winlong, sino nagbigay sa iyo ng tapang na umatake sa isang tao ng pamilya Wang? Ang pamilya Wang sa Kyoto, ang tagapagbana ng Wang Xiaotian. Ano bang kalokohan to?
Di ko kalang si Goshen yan, itong tarantado. Talaga nakasanda sa pamilyang Wang. Dumating ng pamilyang Wang, ito'y maging komplikado na. Pinakamakapangyarihang pamilya Wang sa lungsod. Kasamang 4 na malakas na pamilya ng Jingdong. Mukhang magugulo ang lungsod ng yun. Ganito karami ang puwersa ng pagsama-sama. Delikado talaga ang posisyon ni Governor Long. Sangayon ako. Bago ka umatake, alamin mo ang amo, ang aso ng pamilya Wang. Walang sino man ang aatake. Wang Xiao at ang iba, may masama silang balak. Ayaw nilang ibigay sa akin ang Yunhai Project at sinubukan pa nilang lagyan ako ng lason. Mukhang hindi matatapos ng maayos ang araw na ito ni Governor Hong. Si Gujin yan ay walang hiya. Nilaso niyang anak ko, ang Yunhai Project. Hindi ko kayang ibigay sa ganitong tao. Kinuha ko ng Yunhai Project. Walang sino man ang makakakuha nito. Sino man ay hindi makakawala sa akin. Ang pamilya Zhang sa Kyoto may 10 bilyong kapital. Papunta na sa Yun City. Ang pamilya Wang sa Kyoto may 10 bilyong kapital. Papunta sa Yun City. Ang pamilya Lee sa Kyoto may 10 bilyong kapital. Punta sa Yun City. Ang pamilya Zhao sa Kyoto may 10 bilyong kapital. Papunta sa Yun City. Sino ang handang makipag-collab? 400 bilyon. Sino ang handang makipagtulungan? Oh, ako! 10 Handa ako! bilyon. Handa Laki ako, na. handa ako! Handa na ako rin! Ako rin! Handa ako! Handa ako! Handa ako! Kapag nakuha ko ang project na ito, ang 400 bilyon ay mapupunta sa Yun City at sa negosyo. At ito'y panimulang kapital pa lamang. Sa susunod ay madaragdagan pa. Lahat kayo ay makikinabang. Ako nga pala si Wang Xiao, nagawang dalhin ng 4 na pamilya sa Yun City. Kung makuha ng Yun City ang pamumuno ng 4 ng pamilya, para may dagdag ng kapangyarihan na sa kanila, si Governor Hong at si Go Jingyan ay kumakatawanan sa Wang family. Ang totoong desisyon ay sa kamay ni Wang Xiao mismo. Ang project nyo ay napunta kay Wang Xiao at wala nang kinalaman kay Gu Jingyan. Kahit na masama ang pagkatao niya na kumakatawan siya ng Wang family. Ang 400 bilyon ay papasok sa Yun City at magpapabilis sa ekonomiya ng Yun City. Ang gobyernong ito ay hindi na makakatakas. Oo nga, oo nga. Hindi kita matatalo. Pero sa usapin ng pagkatao at sa kontrol ng pagnanasa, sa harap ko, wala ka. Governor Hong, ano ang desisyon mo? Kung may 400 bilyong pondo, kasama ang Yunhai Project, mas lalo kang aangat. Pa, ang Yunhai Project ay hindi dapat mapunta sa ganitong mababang tao. Anak, dapat isaalang-alang ang kabuuang sitwasyon. Huwag ka magpadalos-dalos. Pa, paano mo magagawa ito? Anak, kung ako lang ang papa mo, hindi ko talaga ipapasa ang proyekto sa ganitong tao. Pero bilang gobernador ng Yun City, ako rin ang ama ng mga mamamayan. Kahit alam ko na ito isang taktika, kailangan ko pa rin sundin. Kapag kailangan nyo ng tulong mula sa akin, gagawin ko ang lahat na makakaya ko. Itong utang sa inyo, akin ang babayaran. Gu Jinsheng, ang huling panalo ay sa akin. Hindi mo makukuha ang Yunhai Project. Sinasabi mo yan ngayon? Medyo maaga pa siguro. Maaga? Sa likod ni Wang Xiao ay ang pinakamalaking pamilya ng Daxia, kasama ang 4 na pangunahing pamilya ng Kyoto. Hindi ito na parang pwede ka maglakad sa Kyoto nang walang hadlang. Isang maliit na Jingshu Group, kasama pa si Fu Winglong. Kahit ikaw ang Shura King, ano na? Kaya mo ba kaming labanan? Isang Wang lang, kasama ang 4 na pangunahing pamilya, hindi pa sapat para ako'y kumilos. Sanchoy, Oras na, dumarating na ang tao. Bigyan pa siya ng 3 minuto. Dumarating na ang tao. Bigyan pa siya ng 3 minuto. Jinmin Wang, bakit malagi mo lahat inaasa sa isang bata? Nung nakaraang beses sa Jinshu Group, itong bata ito naglabas ng 30 billion para matalo ako. Ngayon, siya na naman ba ang aasahan mo? Simula 6 na taong gulang, sinimula na ni Sancho yung pamalahan ng aking mga bagay. Ang network niya ay hindi maaari mong akalain. Pakinggan nyo, isang taong ganito na kalaki, pinapahawak sa bata para pamalaan ang negosyo niya. Talagang hindi makatuwiran. Ang aming kapaligiran ay hindi rin maaari niyong isipin. Doon, kung wala kang kakayahan, tatanggapin mo na lang ang kamatayan. Sige, maghihintay pa ako ng 3 minuto. Tignan natin kung gaano ka makapangyarihan ang network ng anak mo at ipakita sa amin na kami ang mga inosenteng tao. si Prinsipeng Bai Ying dumarating na may 10 bilyong unit. Ano? Hindi ko nagkumanang narinig?
Ang batang ito ay prinsipe ng Silver. Oh, ito ang taong hinahanap ng anak mo? Hoy, bata, dali mong kaibigan mo. Pumunta kayo sa amusement park. Ako na magbabayad. Salamat sa kanyang kamahalang Sanchoy sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon sa laro bilang kinatawan ng Baying Royal Family. Nagbibigay ako ng aming mga pagbati. Prinsipe Baying? Maraming salamat kanyang kamahalan Sanchoy. Tumayo na kayo. Prinsipe Baying? Isang napakalagang tao dumating sa Yun City. Wala akong alam. Hindi ito tama. Siguradong peke siya. Anong prinsipeng Baying? Sa tingin kong lahat ng ito ay peke. Gusto kong makita kung ang dalang 10 bilyon ay totoo o hindi. Mukhang totoo. Talagang 10 bilyon. Lahat kayo nakakakita. May problema dito. Alam kong meron kang 30 bilyon. Ngunit sa harap ni Wang Xiao, walang kwenta ito. Hindi! Ito ay 10 bilyong dolyar! Ano? 10 bilyong dolyar? Kanyang kamahalang Sanchoy, sa dalawang card na ito, merong $20 billion. Pakitanggap po. Maraming salamat sa kanyang kamahalan Sanchoy. Tumayo ka na. Kayong tatlo, pumunta muna sa iyong silid. Hanapin ko kayo mamaya. Tara na, Sanchoy, so ganito pa rin nakukuha ang pera mo, 3 lollipop? Para makuha ng $30 billion? Sabi ni Papa, walang ginhawa, walang gantimpala. Karaniwan hindi ako naniningil, ngunit sila nagkaisa para apin si Mama, kaya tinawag ko ng aking mga kaibigan para tulungan si Mama. Bakit hindi sinabi agad? Mas malaki pa kasi sa pera, pinakamalapit kong mga kaibigan. Yung mga huli, hindi kasing taas ng ranggo, mas marami silang ibinigay na pera. Nangungunang pamilya, ang 4 na dakilang pamilya, yung ipinagmamalaki ninyong karangalan at posisyon. Nasa na? Hindi ba't mas malaki pa sa ilang mga bata lang? Chin, Ming, Wang, huwag ka magyabang. Ano bang ipinagmamalaki ko? Dahil simula pa lang, alam ko na tsak kayong matatalo. Ang mga paraan ninyo, sa tingin ko, ay parang pangbata, nakakatuwa. Governor Hong, yung Wang family nila at 4 na dakilang pamilya. Kaya ko, yung kaya nilang ibigay. Mas marami akong maibibigay. Sabihin mo, yung Yunhei Project, ang aming Jinshu Group, may kakayahan ba kami makuha ito? Oo! I-anunsyo ko ngayon. Ang Yunhei Project ay para sa Jinshu Group. Sandali lang. Ano pa bang sasabihin mo, Wang Xiao? Ako at ikaw, Qin Ming Wang, hindi tayo magkapantay sa mundo. Bakit mo ko hinaharang? Karapat dapat ka ba? Sige, walang duda. Isa kang ang Shura King. Napakadominante mo. Ano siya? Siya pala Shura King ng Wujian Shura? Walang alinlangan kung bakit niya nakuha mga ito. Mga hari ng bansa. Siya pala ang hari ng sagradong lupain. Shura King! Nagkamali ako! Pinipilit nila ako sa kabutiang loob ko at sa lahat ng ginawa ko para sa kumpanya. Sa maraming taon, patawarin mo lang ako sa pagkakataong ito. Bababang tao. Ito ay isang bihirang lason na binili ko ng malaking halaga, ang Wanggong Powder. Kapag ito ay tumama, kakailanganin lamang ng isang hininga at ang buong kapangyarihan ng katawan, biglang mawawala. Para hulihin ka, hindi pwede na hindi ako gumamit ng paraan. Matalino ka, Wang Xiao! Tingnan natin kung paano ka ngayon naharap! Magaling ang ginawa mo. Dito sa Yun City, ay isa ka na namang aso. Basta't kumikita ako, kasama ka lagi. Salamat, Wang Xiao. Salamat. Ayos ka lang ba? Ang Wanggong Powder ay pumasok na sa katawan ko. Kailangan kong gamitin ang enerhiya para pigilan ang lason. Pa, Tulungan mo kong protektahan ang sarili. Huwag mong hayang may makalapit sa akin. sige.
Mga tao, kung sino magpapahina kay Chin Ming Wang, bibigyan ko ng 1 bilyon. Mababang tao. Ngayon, talagang galit na ako. Wang Xiao, itong batang babae, siya ang sumira sa mga binti ko. Pagkatapos mo siyang mahuli, pwede bang ipasa mo siya sa akin para ayusin? Ang gusto kong gawin sa kanya ay bawat pulgada ng kanyang mga buto ay unting-unting gipitin upang mabawi ang galit ko sa pagkabali ng aking mga binti. Huwag kang mag-alala. Basta't may makasagasa sa Wang family, tinitiyak kong hindi niya na makikita ang araw ng bukas. Galit na ako. Ngayon, kahit mabigay ka ng pera, wala itong silbi. Ibigay mong lunas. Nasa kanyang lunas! Wala sa akin ang lunas! Ang powder lang ang binigay niyo sa akin! Wala sa akin ang lunas! Ibigay niyo sa akin ang lunas. Bakit hindi pa dumarating ang Panginoon? Kung hindi siya darating, matatalo tayo sa maliit na halimaw na ito. Sabi ko, galit na ako. Ang kahinatnan ay seryoso. Jinyo! Panginoon! Sa wakas, dumating ka na. Si Chin Ming Wang ay nahawa ng wagong powder. Lahat ng kanyang lakas ay naubos na. Magaling ang ginawa mo. Pagkatapos ng misyon, meron kang malaking gantimpala. Chan Miao, sinabi ko na, walang sino man ang pwedeng umalis nang walang pahintulot ko. Kung pinili niyong umalis, kaya ko lang kayong dalhin pabalik ng buhay. Ikaw, kaya palang lahat ng ito ay gawa mo. Shura King, kahit na kayong mag-ama ay kayang lumaban, ano naman, marami akong paraan para gawing sirang tao ka. Black Dragon, huwag kang maging pabaya. Ang malit na halimaw na ito, di na lumakas pa ang lakas. Sumuko ka na. Shura King. Ikanalulungkot ko na muli tayo nagkita sa panahong wala ka ng lakas. Ipinagpalit lang ang kalayaan sa kapangyarihan. Kahit maging pinakamalakas ka pa, ano naman? Hindi ba't aso ka lang ni Black Dragon? Ipinagpalit ang kalayaan sa lakas. Kahit maging pinakamalakas ka, ano naman? Aso ka pa rin sa tabi ni Black Dragon. Kahit magsalita ka pa ng kung ano-ano, kayong dalawa ngayon ay tsak na mamamatay. Hindi mo alam ang sariling kakayahan. Kayo lang bang magtatangkang pumatay sa akin? Ano nangyayari? Hindi ba tinamaan ka na ng wagong powder? Nagkukunwari lang ako sa ugali niyong dalawang parang daga. Lalabas ba kayo kung hindi sa halip na hayaan kayong gumawa ng kalokohan sa likod ko? Mas mabuti pang lipuin kayong lahat ng sabay-sabay. Ano nangyayari? President Go. Naglakas loob kang ipagkanulo ako! Fang Xiaotian! Yang Master Wang! Pasensya na! Pinag-isipan ko ito mabuti. Kahit para sa anak ko lamang, kailangan ko piliin ng tama! President Go, patawad sa nagawa ko. Alang-alang sa mga taong para sa Jinshu Group. Sa lahat ng aking mga nagawa, patawarin mo ko sa pagkakataong ito. Ayokong ang asawa at ang mga anak ko ay habang buhay na pinagchichismisan sa likuran. Anong dahilan para paniwalaan kita?
Ito ang pulbos na binigay ni Wang Xiaotian sa akin. Sabi niya, iwisik ko raw sa manugang sa handaan bukas. Pulbos na pampahina ng lakas. Mukhang mga tao na to ay matagal na naghahanda para labanan ako. Gagamitin natin ang plano nila laban sa kanila. Aakitin ang ahas palabas ng lungga. Ni sarili mong aso hindi mo makontrol! Wala ka talagang silbi! Lumayas ka! Jinmei Wang, magaling talagang galaw mo. Pero kapag dumating na ang 10 hari ng impyerno, kahit hindi ka nalason ano naman, hindi ka pa rin makalabas dito. Magaling ang galaw mo, Ming Wang. Minaliit talaga kita noon sa loob ng maraming taon para talunin ka. Pinag-aralan ko ang 10 ulo ng pamatay na pormasyon. Sa araw na ito na ang kamatayan mo. Para sa araw na to, matagal na kayo naghanda, di ba? Hanggat hindi ka lumalabas bilang walang hangganang asura, hindi ako kailanman magkakaroon ng kapayapaan. Kapag napatay kita, saka lang ako lubusang makokontrol ang walang hangganang asura. Pa, nananaginip na naman ang taong ito. Anong gagawin natin? Kaya na lang siyang mapura ng realidad. Sige, kung ganon, hayaan mo nang ilabas ang lahat ng galit mo. Huwag ka na magpipigil. Noong huli, tinis ko lang lahat. Sa wakas, dumating ang araw na ito. Itim na dragon, dahil kami ng anak ko ang pakay mo, may lakas loob ka bang paalisin ng iba? Sige! Ngayong araw na ito, ipapakita ko sa iyong mag-ama kung sino ang mas malakas. Kung ayaw niyo mamatay, lumayas na kayong lahat! Mingwang, Mauna na kayo. paano naman si Sanshui? Huwag ka mag-alala. Alam ni Sanshui ang ginagawa niya. Pa, paano naman siya? Maliit na demonyo! Ano na naman bang binabalak mo? Malaki ka na. Ikaw na magpapasya. Dahil kay kamag-anak ng mama ko, palalampasin kita ngayon sa pagkakataong ito, iligtas ko ang buhay mo. Salamat! Nangangako ako. Mula ngayon, hindi na ako babalik sa Yuncheng. Wang Min, isama mo na si Gu Jingran. Ano man ang mangyari, aalagan siya ng pamilya Gu habang buhay. Opo, President Gu. Huwag! Buhatin mo siya. Halika! Dalhin siya sa kulungan. Hindi ba gusto nila mag-invest sa Yuncheng? Hayaan sila mag-invest. Hanggat hindi nauubos ang pera, huwag niyong hayaang makabalik sila. Ako na bahala. Paano naman si Wang Xiaochan? Mama, huwag kang mag-alala. Aayusin niyo ng papa ko. Salamat, Jinming Wang. Sa posisyon ninyo, hindi ko kasing laya ninyo. Para sa Yuncheng, kaya niyong isang tabi muna ng alitan ng magamat anak. Hindi ko yun magagawa. Mabuti kung naiintindihan ninyo. Ang ama mo, sa kanyang panunungkulan, ay nakinabang ang lahat. Isa siyang bihirang mabuting opisyal. Mabuti man siyang opisyal. Hindi na siya mabuting ama. Uulitin ko. Kung ayaw niyo mabuhay, lumayas na kayo ngayon! Fu Winlong, isama mo na sila. Masamang espiritu, walang hangganan. Oras na ninyo magpakitang gilas. Sulong. Gusto niyo akong patayin? Huwag ka magpigil! Patayin mo siya! Ikaw lang ba? Ihanda ang pormasyon! Pa, tutulungan kita. Basa niyo sa akin ang lakas niyo! Limang silid na banal na kamao! Tama na! Ang lakas nilang 10 ay lahat nalipat sa akin.
Dagdag pa nga to ng paghatak ng demonyo! Paano niyo ko lalabanan? Jinming Wang, itinagdang hindi ka makakatakas mula sa aking mga kamay! Sanchoy, sapat na. Oras na para sa golf! Ang pag-aari ng iba ay mananatiling sa iba. Gusto mo kong patayin? Malayo ka pa. Shura, natalo ako. Mula ngayon, sa walang hanggang Shura, magkakapasok ka kung gusto mo. Hindi na ako makikialam. Kapag kinain mo ang candy, magiging magkaibigan na tayo. Matamis ba? Ang kending ito! Ang kending ito! Anong ginawa mo? Nilagyan ko ng pulbos na pampapawalan ng lakas. Napakarami ng kasalanan mo. Aalisin ko ang lahat ng lakas mo at gagawin kitang inutil. Nararapat lang sa'yo yan. Sanshoy, pumunta tayo sa pamilya Wang. Kumusta na? Matapos ang laban na ito, ang pangalan ng Haring Shura ay aaliwangwang sa buong mundo. Kahit gumastos ka ng malaki, walang sino man ang aatake sa kanya. Anong gagawin natin? Nasa akin na ba? Hihintayin silang hanapin ako? Hindi pwede. Kailangan kong bumalik sa Kyoto. Hindi tama. Kailangan kong iwan ang Dasha. Tama. Mukhang huli ka na. Mga tao! Mga tao! Tama ng pagsisigaw mo. Yung mga bobong mong kasama, nakahiga na sa lupa at natutulog. Maliit na halimaw. Anong balak mo? Ang pangalang malit na halimaw ay masyadong pangit. Mas mabuti pang tawagin mo ako na malit na mangkukulam. Chin Miao, pagkawalan mo kami. Ipapangako namin na hindi na kami muling lalabas sa iyong harapan. Sabi ng papa ko, kung hindi pupukawin ang ugat ng damo, muling tutubo kayo sa hangin ng tagsibol para mabuhay kayong payapa dito sa lugar na ito. Kaya, kailangang alisin ang mga salbahing tulad ninyo. Huwag kang gumalaw! Kapag pinindot ko lang ang pindutang ito, ang gusalang ito, sa isang saglit, magiging abo. Huwag mo kong pilitin o sabay tayong mawawala. Kung pakawalan niyo kami, ang lahat ng ito ay sa inyo na! Hindi ako interesado dyan. Haring Raksha, binigyan kita ng pagkakataon pero parang sinayang mo lang. Ang mga gawa mong walang saysay, hindi ka na mabubuhay. Hindi mo ko pwedeng patayin. Ako ang huling anak ng pamilya Wang. Kung papatayin mo ko, ang pamilya Wang ay gagastos ng lahat upang hanapin kayo. Pa, kung tama ang alaala ko, ikaw at si ma'am ay nagkatagpo dahil sa kanya. Talagang siya yon. Pakawalan niyo ako. Ipinapangako ko. Hindi na ako muling lalabas. Nako, nakalimutan ko. Kung hindi ka nagpadala ng mga tao noon para dukutin si Chinsheng, baka tayo ngayon ay para mga estranghero lang sa mabilis na pagdaan. Tama! Tama! Haring Shura, ito'y kapalaran lang. Kung meron kayong tapang, pakawalan mo ko sa pagkakataong ito. Maliit na pangkukulam. Ang car na ito ay may 300 bilyon. Ito ay personal kong alay sa iyo. Hindi ba't ikaw kilalang bilang unang pamilya? Ganyan lang? Kapag aking taon ay kumilos, 100 billion agad. Maliit na pangkukulam. Talagang lahat ng aking kayamanan ito. Sige, ayos lang. Mabuti. Kaya ang ating utang na loob ay nakalimutan na. Salamat!
Haring Shura! Haring Shura, ano po yun? Ang utang at alitan natin ay napagkasunduan na, pero ang pagdukot mo sa asawa ko, hindi pa tapos. Ah, hindi ba sinabi mo, Haring Shura, na pagkakawalan mo na ako? Ang utang at alitan sa pagitan natin ay tapos na. Ngunit ang utang at alitan sa pagitan mo at ng aking pamilya ay marami pa. Pinukang mo si Gujin yan para agawin ang trono at ang aking asawa at posisyon niya bilang CEO ng Jinshu Group. Ito ang una. Aray ko. Nagawa mo pang ipadukot ang anak kong babae at pinabahala mo ako sa ilang sandali. Ito ang pangalawa. Nakipagsabuatan ka kay Black Dragon at sa 10 hari ng impyerno upang patayin kami ng aking anak na babae. Ito ang pangatlo. Haring Shura, hindi mo ba sinabi ng utang at alitan natin ay nakalimutan na? Sinabi ko ba yun? Papa, sinabi mo kanina. Ah. Sanshoy, huwag mong gayahin yun ah. Gusto ko lang ipakita sa'yo ang isang maling halimbawa. Alam ko, Papa. Haring Shura, Governor Hong, bakit ka nandito? May utos mula sa taas na ipasara ang Pamilya Wang at i-freeze lahat ng asset ng Pamilya Wang sa Kyoto, sa buong Daxia. Haring Shura, pakiusap, hayaan mo kong ikulong si Wang Xiaotian. Haring Shura, sa totoo lang, matagal ng planong inimbestigahan ng Pamilya Wang. Ngayon, ang desisyon ay lipunin ng buong Pamilya Wang at lahat ng miyembro ng Pamilya Wang sa Kyoto ay naaresto na. Ang natitira sa labas ay si Wang Xiaotian na lang. Dahil sa sinabi ni Governor Hong, pagkakatiwala ko na sa inyo. Salamat, Haring Shura. Oo. Ang nangyari ngayon, huwag mong sabihin kay Chinsheng. Ako at si Sancho ay nagpunta lang sa park ng Aliwan ngayon. Hindi kami kailanman nakapunta dito. Naiintindihan ko po. Naiintindihan ko. Sancho, ngayon sa park, anong nilaro natin? Sumakay tayo sa roller coaster, mga bumper car at carousel rin. Pagbalik natin, anong sasabihin mo kay Mama? Pa, pumunta ka ng palihim ngayon. Hindi mo ba gusto na malaman ni Mama? Tandaan mo, simula ngayon, ikaw ay anak na babae ni Gu Jinsheng, ang heirs ng Jinshu Group. Ang Wujian Shilu ay isang maliit na insidente lamang sa buhay mo. Huwag kang mag-alala, Papa. Naintindihan ko na. Ma, tapos na kang kumain. Pagkatapos kumain, pupunta ka na sa paaralan. Ngayon, hayaan mo si Tita May ang maghatid sa'yo. Pa, hindi mo ba ininis si Mama? At naging malungkot siya? Paano naman nangyari yan? Talaga naman nag-alala ko para sa'yo. Sige na, pumunta ka na sa school. Baka malate ka pa. Paalam, Mama. Paalam. Pagkatapos ko yung decision niya, babalik ko para sunduin ka. Hindi na kailangan. Hindi ako pupunta sa opisina ngayon. Opo. Noong una, napalitan ng pakasalan ka. Ito isang pahayag. Permahan mo ito. Anong ibig sabihin nito? Pagkatapos ng paglagay ng pondo, muling hatiin ko ang mga shares ng Genshu Group. Itong 30% ng shares. Permahan mo, ikaw ang pinakamalaking shareholder ng Genshu Group. Sabi ko na, hindi talaga ako interesado pagdating sa negosyo. Kaya't, dapat mong permahan ang kontratang ito. Ang Yunai Project ay kakasimula lang. Ang buong gusali ay nagatingin sa akin dito. Bawat hakbang ko ay parang naglalakas sa manipis na yelo. Kailangan ko ang tulong mo. Pero sa negosyo, wala akong alam. Kailangan mo ang permahan ng kontrata at maging pinakamalaking tagapamahala ng Genshu Group. Ito ang pinakamalaking tulong mo sa akin. Gusto mo bang gamitin ang aking pagkakakilanlan? Oo. Ang asawa ko ay si Haring Shura. Bakit hindi ko gagamitin ito? Tayo ay asawang panlabas lamang. Anong panlabas? Hindi ko na maaalala. Ang alam ko lang, may lisensya na tayo. Legal at tama. Kasi bumalik kami para kuha ng susi ng kotse. Ipagpatuloy niyo lang. Papa, Mama, wala akong nakita. Sige na.